Science, and I am worldwide. Ayan, so mga mentors, no? Ito po is former OFW, MacBook Achiever, Work Builder 2, Car Achiever po, Japan Achiever, Aman Pulo Travel Incentive Achiever, 4 million circle na mga mentors, no? And kung napakinggan natin kahapon yung Father General Reyes natin, no? Ngayon naman napapakinggan natin ng kanyang asawa, di ba? Our elite, Emerald Elite. Hello, ayan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung talagang okay na. Na-introduce na talaga ako. Ayan, amazing morning sa lahat ng Warrior Angel leaders at sa mga na-invite din natin dito sa Zoom ngayon, no? Lahat ng generals na nasa iba't ibang team. Thank you so much for giving time. Ayan, and of course, magpapasalamat din ako kay Mentor Nika o Mentor Nika Roquela, Ogbamen. Sabi ni Mentor Ryan kahapon, may Ogbamen daw yon. Sabi ko, Roquela lang. Ayan, so, hello. Thank you so much, Mother Warrior Angels, for the invitation as well as sa lahat po ng mga nandito ngayon. Ayan. At the same time, thank you so much, Mentor Rapsel. Asan ka na? Nandyan ka pa ba? Ayan, no? So, si Mentor Russell ay kahit po walang tulog kasi lumalaban 2 days na lang dahil hihit niya yung Sapphire, no? Kagaya ng kanyang internet connection ay talagang lumalaban din. Kaya thank you so much, Mentor Russell. Ayan, so you can still continue sending links to your leaders and follow up din po ninyo, no? Kasi nag-uumpisa pa lang din naman tayo at maganda na madami para mas marami ang mabless, di ba? Ng kaalaman ko galing sa akin na pinasa lang din at naging experience ko sa mga leaders at sa mga para sa mga leaders at sa mga future leaders natin. Kaya just keep on sending the links. Ayan. So, thank you so much. Ayan. Sorry, mother, nawala yung signal ko. It's okay, Mentor Russell. Ayan, no? So, asan na ba to? Okay. So, kung napapansin nyo, mga mentors, medyo malat yung aking boses kasi kagagaling lang ng ating sa flu, no? Pero good thing we do have our barley. I'm on my stage na of healing. Ayan, so lumalabas na yung mga plema natin sa katawan. So please bear with me, mga mentors, kung mag-off mag-mute ako or mag-off ako ng cam kasi 'di ba, namumuo yung hangin dito sa ilong, no? So I need to get it out. Ayan, no? So, I would like to introduce myself po muna. Kagaya ni Mentor Ryan, kung napakinggan niyo po siya kahapon. Ayan, no? Isa din po akong OFW. Pareho kami ng bansa na pinagtatrabahuan pero hindi po kami nag punta doon na pareho ang alam namin, na kilala namin ng isa't isa. Nagkakilala lang din kami doon sa Saudi Arabia. I work as an IT sa isang government university hospital for 11 years, no? So 11 years ako doon. So kasi naging comfort
naging comfort ako ng ilang taon doon sa Saudi Arabia. So, ilang rason kung bakit naging comfortable tayo sa ginagawa natin. I'm sure makaka-relate kayo, no? Kasi halos lahat dito are OFW and halos iba dito ay dun na nakatira sa kung anumang respective countries kung saan sila ngayon. So, unang-una, napakagaan ng work ko compared sa work ko bilang university instructor dito sa Philippines. Oo, so prior ako nag-abroad, I work as 5 years college instructor, no? So kung talagang workload ang pag-uusapan, napaka-chill. Oo, hindi pressured yung trabaho ko sa abroad. So kaya naging comfort ko siya. Pangalawa, mas kung in terms naman sa sahod, 5-fold yung kinita ko doon compared sa sahod ko dito sa Pilipinas. So kaya talagang sino bang hindi magiging komportable, no? Kung sabi nga namin ni Mentor Ryan noon, kung may immigrant lang talaga sa Saudi Arabia, then we could still be in Saudi Arabia until now. Oo. Ayun, at the same time, given lahat, isa sa mga comfort ko din kung bakit ako nagtagal doon, kasi given lahat, magandang accommodation, healthcare system, at yung ibang lifestyle talagang halos ibinigay na sa amin, no? May gym na doon, lahat ng amenities, halos free food na, no? Kulang na lang talaga, may allowance kami sa pagkain. Oo, yun na lang talaga yung kulang. So, but at the same time, sobrang ganda. Para siyang dream job for me. Oo. So, sa next naman na reason, yung simple na buhay na gusto mo sa isang employment, no, sa trabaho, andun na. Yung hindi ka pressured, maganda yung mabait yung mga tao, though medyo may pagkatamad lang yung mga locals, pero napakabait nila at napaka-genuine. So, asan ka pa? Kaya talagang kung wala lang ang pandemic, mga mentors, most likely nandun pa rin ako sa Saudi Arabia. Pero during that time, plan na namin ni Mentor Ryan na during that time kung pakinggan niya siya kahapon, no, na may times na talagang sinusubok kami dito sa negosyo, yung nagkaroon siya ng problem financially, at the same time hindi stable yung network, yung grupo and all. So parang nag-question na siya if it could be him, talaga bang ito na yung negosyo, kasi even me, I doubted him compared sa sitwasyon ko na nasa employment. Talagang wala akong time to do what he does. Tama? So parang sabi ko, ano ba yan? Nagpapadala na ako sa'yo. Kala ko ba negosyo yan? But why is it that parang pati savings natin na nakukuha mo na, nakukonsume mo na. So hindi na negosyo yan. So hindi niya ako makukuha. It's because I didn't see the result in him. So, yun yung isa sa mga rason kung bakit sobra akong negative. At the same time, natatakot ako sa kanya because during mga madaling araw na bago umuwi, tapos nagmomotor lang, tapos umuulan, syempre, the safety, yun yung isa yun sa mga reason kung bakit napakadelikado yan, napaka-risk to your safety kasi nagmumotor ka lang. Tapos sa kabaan ng EDSA, delikado yan, di ba? So, baka bigla ka na lang kunin dyan or kunin yung mga atay mo. Yun yung mga weird na mga scenario na naiisip ko, di ba? Tapos, ma-abduct ka, mga ganun, or baka bigla ka na lang mabarel kasi akala nila ikaw yung suspect, yung mga ganun. So, kasi nababalitaan mo, yun yung nababalita mo sa TV. So, yun din yung akala mo mangyayari sa kanya. So, kaya hindi niya ako makukuha that time. It's because of those reasons. And I'm also on my comfort zone. So, during that time na nagkaroon siya ng quitting moments, nagpasya na kami na bumalik na siya sa Saudi kasi I have the privilege to get a husband or immediate family. So sa estado ko bilang work ko doon sa government, pwede akong magdala ng immediate family. So sabi ko sa kanya, sabi pa nga namin,
kung gusto mong gawin si IAM, dito ka na lang, mag-babysit ka na lang kasi uso yun yung work doon, mag-babysit. Tapos at the same time, after ng shift ko, pwede ka nang umalis. Gusto mo mag-business talk ka sa labas and all. Then actually, sorry, alam nyo ano nangyari? During the time na nag-oo na siya, naudlot yung plans na yon na dun na abutin ng retirement kasi maganda na yung plano namin eh. Kaya actually dito namin napansin na sometimes or oftentimes no, God makes better choices for us than we could have ever made for ourselves. So it's all made sense to me now, but if you're asking me then, yung around 2017, around 2018, 2019, hindi ko siya maintindihan. But now, na nandito ako ngayon, nag-speaker sa inyo, nasa front nyo, it made me realize something that God has got me here for a purpose, for something. Try mo, gusto ko kasi tanungin mo yung sarili mo ngayon, bakit ka nandito? Dahil lang ba na need mo yung produkto? Bakit ka nagbibigay ngayon ng time para makinig sa akin? Siyempre, sasagutin niyo ako dito sa chat box kasi binigyan ako ng link mens eh. Pumasok ako. And yes, you did. Diba? Pero pwede ka naman kasi magrason na aalis ka, may trabaho ka, maglalaba ka, magluluto ka, may work ka, diba? Pero you gave time and nakikinig ka sa akin ngayon. Diba? And that question has an answer to me back then na gusto ko na isabihin din sa inyo. Because God used me to tell you this. You are here right now at nandito kayo sa negosyo because, lalo na sa mga bago, because He wants you to discover the opportunity that was in front of you. I-explore mo, i-learn mo, be teachable, mag-yes mentor ka, tapos be guided, tapos ask. Ask ka ng mga questions sa mga mentors mo, yung taong nagdala sa'yo dito sa negosyo. Yes, nauna lang si Mentor Ryan na ma-discover ito at mag-take ng risk. Diba? Kasi during 2017, nagpadala si Papa God ng sign na parang nagsasabing hindi yan yung mga plans niyo ni Sheila na mag-retire dyan sa Saudi Arabia. It's not that what I want for both of you. So, nagkaroon ng recession sa Saudi. To make the long story short, bumaba si Mentor Ryan, nag-for good si Mentor Ryan sa Philippines to find this opportunity and grab the IAP. But I have the same answer. Kasi during that time nung nagkaroon na si Mentor Ryan sa IAP, I was being supportive. Supportive ako nung umpisa. Nagdadala ako ng 100 boxes sa Saudi Arabia. I was able to parang to consume it all. Na-dispose ko yon, diba? But eventually, during the hardships, the struggles, hindi ko na siya pinapansin kasi I was on my comfort zone. But I was able to have the same answer when pandemic came. Oo. God still tried to call me na i-discover mo si IAM, Sheila. Kung ano yung ginagawa ng asawa mo at ng mga leaders na dadala nila sa negosyo. Heto po yung picture. Kung natatandaan nyo, ito yung exactly na nakikita ko at nagpa-realize sa akin how good the business was nung kumikita sila Mentor Naomi, na dati during this time si Mentor Naomi nasa part-time pa lang yung ginagawa yung negosyo. Si Ate Sheila kakauwi lang niya bilang nurse sa isang cruise ship. Oo. Tapos si Mentor Oliver, businessman, isa ito sa mga leaders na unang nadala sa negosyo. Si Mentor Fernand, nadala ni Mentor Naomi sa negosyo, at saka si Mentor Darrell. Si Mentor Darrell kasi laging namin tong kasama. No, lagi ko itong nakikilala ko to, kapatid ni Mentor Nika, na naging speaker ninyo on the second day. 'Di ba? Sobrang
nakita ko kasi how these people able to earn during the pandemic na halos lahat ng establishment are closed at lahat ng tao are broke. 'Di ba? Lahat ng establishments are closed, tapos in the economy are at crisis, 'di ba? That the moment I saw this, I immediately told myself no na kailangan ko siyang pag-aralan. Maybe this time, this is my call na kailangan kong i-action yung answer na binigay sa akin ni Papa God. So, isa talaga sa major na dahilan o nakatulong na para mas mapabilis o mapamove natin yung sarili natin dito sa negosyo at yung mga taong nadala natin dito sa negosyo ay yung aralin at intindihin natin siya ng mabuti. Hindi lang siya basta inaral mo kasi sinabi sa'yo ng mentor mo or sinabi sa'yo na nagdala dito sa negosyo, kundi you have to chunk it. 'Di ba? Inaral natin siya dahil we want to start to move and prove to yourself that the system works also for you. Proven ang system that it will work for everyone. But does it work for you? So kailangan mong mag-decide na aralin ang negosyo at i-apply ito. And the moment nung inaral ko siya, I remember I attended training straight for 3 months na may application na kasi talagang pinupush ako ng asawa ko that time. That was around January 2021 to March 2021. So during that time, I do prospecting, inviting, presenting. Inaral ko talaga siya the in and out of the business kasi sobrang C ako. So inaral ko kung ano yung networking, bakit maganda ang networking, bakit maraming humayaman sa networking, ano ang kaibahan ni IAM sa ibang networking, anong compensation plan ni IAM, bakit sinasabi siyang the master of the compensation plan or the king of the compensation plan. Anong pagkakaiba niya? Bakit tinatawag siya hybrid? So you have to have this idea para meron kang confidence sa sarili mo or equip ka na pagdating na pag nag-share ka at nag-offer ka sa kakilala mo, lalong-lalo na sa hindi mo nakakilala, you have the idea, you have the answers, you can able to be proud of sharing, especially the products and its compensation. 'Di ba? At alam nyo ba, with that 3 months na pag-uwi ko, with that 3 months of pag-aaral, I took that sign kasi during that 3 months na pag-inaral namin, ginawa ko yung 5 skills na inuulit-ulit natin. Normally, na-hit namin yung Ruby ni Mentor Ryan. That was March 2021. At sobrang saya namin kasi sabi ni Mentor Ryan, ikaw lang pala yung hinihintay ko na maka-Ruby tayo. So that was because nag-suffer kami 2018. 2021 kami nag-Ruby. So I took that sign na uwi na ako. I took calculated risk, 'di ba? So napauwi ako June 2021 and thanks God tuloy-tuloy, hindi namin, sabi ni Mentor Ryan that time, kasi siya yung unang mentor ko. I don't have any other mentors in the business, kasi si Mentor Ryan lang. Talagang totally inasawan niya ako. Inasawan niya ako sa negosyo. So Mentor Ryan always told me na you have to present, then you have to present, you have to prospect, nag-ads kami, inaral ko yung ads. No, so thankful for the whole 2021, it was very fruitful. Tinuloy-tuloy lang namin yung pag-aaral ng negosyo, naging yes mentor ako sa kanya, sa asawa ko, and I'm doing the business the way he hustled it. So, apart from the Ruby, nakuha namin yung Hatawan, which is the Apple MacBook Pro. Nag-emerald kami on Ghost Month. Kagaya ni Mentor Naomi, nag-diamond siya during August. So nag-emerald din kami 2021 for August. Tapos tuloy-tuloy yun. By November, nakit namin yung free wheels.
Then, at the same time, na experience namin na ma-invite at ma-awarded sa Blast during 2021 na Blast. At tuloy-tuloy yon 2022-2023. And then, we had our first car release and then hit our first million. Tingnan nyo yung resulta kapag inaral nyo ang negosyo at in-apply nyo. Diba? So, maraming sinasabi ang mga top mentors natin na hindi natin siya chinachang. Sabi lang, aralin. So, nag-aaral lang, training daw. So, nakikinig lang ng training. Pero after this training, ano yung ginagawa mo doon sa sinasabi ng speaker? Sabi ng speaker nung nakaraan, sabi ni Mentor Edward, you have to learn how to IBP. Mag-business presentation. Even Mentor Daryl mentioned it. Even Mentor Ryan yesterday mentioned it. Ginawa mo ba? Have you started browsing or searching sa YouTube how to do IBP? Diba? Nagtanong ka na ba sa mentor mo, ano ba yung mga dapat kong gawin? Kasi kapag nandito ka lang ngayon, nakikinig ka lang sa akin, it was really useless. You cannot achieve the results that I have shown you, that I have shared with you. Pati yung mga minention din ng mga leaders or mga speakers previously, hindi nyo ma-achieve yung na-achieve nila. If you just sitting there, just listen, pero hindi nyo ginagawa. Wala kayong action na ginagawa. So, tama yung sinasabi ng mga previous speakers, no? Hitting our first million here in IAM or even in your sa employment is the hardest. 'Di ba? Kasi ito yung time or ito yung period na habang hinihit mo yung unang million mo, ito kasi yung nandito kasi yung mga moment na doubt ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, urong-sulong ka, marami kang failures, marami kang trials, and any hardship na sa kagustuhan mo na makabuo ng grupo na matatawag mong sayo. Diba? Because the moment you hit your first million, your mindset will become different. Your mindset will change. You will now trying to beat. Ito naman ang magiging level up mo. You will trying to beat yung last result mo. 'Di ba? Medyo this time, magkakaroon ka ng light hustle kasi meron ka ng team na tutulong sa'yo. 'Di ba? To hit your next million. Kasi sila din ay nag-hit din sila ng kanilang goals or ng kanilang million. So again, it all boils down in learning. Okay? Inom muna ako water. Sabi ng lola ko, anong ginagawa mo dyan? Ba't ka nagsasalita mag-isa? Hindi alam ng lola ko meron akong kausap. Ayan, no? So, tama. So, again, it all boils down in learning. Isa sa mga powerful tips, no, para magtagumpay ka sa network marketing ay talagang mag-seek ka ng personal growth by learning. So, ako, magbibigay ako sa inyo ng mga samples or baka iba sa inyo, lalo na sa mga bago, no, na hindi alam kung ano yung pinasok nila. So, I'm giving you this. Ito yung isa sa mga inaral ko. Oo, pwede niyo i-screenshot, pwede kayong mag-research mamaya, 'di ba? So, ano ba yung networking? Oo, baka kasi hindi niyo alam, no, lalo na sa mga bago na ay networking pala to, na-shock ako. Oo, so networking mentors, it's a legit siya na company plan or strategy plan sa pagdidistribute ng mga produkto. Oo, kasi ito diretso sa manufacturers
to the consumers. So since ang network marketing hindi naman talaga gumagamit ng media advertising except lang si I Am Worldwide na nakakaiba talaga si I Am Worldwide. Pero literally, ang network marketing talaga, hindi sila gumagamit ng media advertising. What they are using, instead na magbabayad sila ng sobrang malaki or sobrang laki sa mga endorsers and all, sa mga billboards, sa mga ano-ano mga media advertising, binibigay nila ito sa mga distributors na kagaya natin. Na tayo, yung mga passionate na nagtuturo sa ibang tao kung gaano kaganda yung produkto natin. So, that is what we call word of mouth advertising. Oo. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi napakaganda kasi yung ikaw mismo yung may testimony. Kasi ikaw yung mismo ang may circle. 'Di ba? Ilan ang kakilala mo? Sabihin na natin, 1,000 ang kakilala mo. Tapos ikaw yung magde-demo ng produkto kasi maganda yung produkto sa'yo. 'Di ba? Na i-share mo, bumili sila. Ang ganda, 'di ba? Kumita ka na ng 500, kikita ka pa ng 5 pesos, possible yung mga i-share mo, kukuha din sa'yo ng package at may commission ka doon. So doon umiikot yung compensation plan at doon nagkakaroon at doon nabubuhay yung network marketing itself. Oo, baka sabihin nyo kasi, ay, akanto, kaya scam, di ba? So iba po yung scam sa legit na network marketing. O sa mga bago sa mga bago, pwede pa kayo mag-further research, no? Kung gaano kaganda ang network marketing dito sa Pilipinas, pati na din sa abroad. And sorry. Ayan. So, pangalawa, bakit maraming yumayaman, Mentor Sheila, sa network marketing? Kasi mga mentors, maraming ways of earning sa network marketing. Una na dito ang pag-sell ng produkto. Pangalawa ay yung pag-build ng team. Dahil sa pangalawa, yung pag-build natin ng team, doon natin nakikita yung tinatawag natin na leverage income. Ano naman yung sinasabi mong leverage income, Mentor Sheila? Ito yung revenue. 'Di ba? Nakikitain mo or commission mo galing sa kumpanya na sistema at sa system na binubuo mo. So kaya kung naghahanap ka or bago ka, lahat ng mga business guru sa TikTok at saka sa YouTube, nire-recommend ang network marketing. Kung bago ka magnegosyo, lagi nilang sinasabi, lagi nilang nire-recommend ang network marketing. Kung naghahanap ka ng pagkakakitaan na maliit ang capital, pero malaki ang returns, network marketing is recommended. Why? Personal growth mo pa lang. Paano mag-sales pitch? Paano mag-close ng deal? 'Di ba? Pagkaroon ng change of mindset, that is already a return of investment na malaki na binabayaran sa labas. Dito free lang binibigay ng mga top mentors natin na nagkakaroon ng resulta. Libre lang na binibigay ni Press na samantalang sa kapag siya ang mag-present, kapag mag-present sa labas, hindi sa ang binabayaran ng malaki. 'Di ba? Napakaswerte natin na we do have all our top mentors na proven ang resulta sa kanila na makikita nyo na. 'Di ba? Napapakinggan nyo lang ng free. O, 'di ba? Kaya ini-encourage ng business guru kung wala ka pa namang masyadong kaalaman paandarin ang negosyo, mas maganda na dito ka mag-start sa network marketing. May produkto na, hindi ka na mamblema sa paano i-advertise, 'di ba? Paano siya i-market, 'di ba? Kasi dito binibigay na. So dito ka makakakuha ng idea. O ito yung common ng mga tinatanong ng mga negative na tao, mga negatrono, kaibahan ng network marketing sa pyramid scheme. Tinanong ko din kasi yan. Kasi yan na yung lagi na lang network marketing scam yan. O, diba? There's a thin line. Yes, there's a thin line of
to differentiate, 'di ba, yung kaibahan ng dalawa. Basta pyramiding scheme is illegal. MLM, ito ganito ha. Heard me right. Multi-level marketing, ang primary source ng income ay galing sa sales ng products or services nila, hindi sa recruitment. Tanong ko sa inyo, mabubuhay si IAM walang recruitment? Yes, ang ganda ng produkto, di ba? Product pa lang. Magkano ang sales ni IAM? Di ba? Product pa lang, barley pa lang, isang produkto pa lang natin. Di ba? How about the other products? Ito pa lang, sold out na. How about the other products? Kung i-endorse pa natin at yun yung ina-ads natin, I'm sure tatangkilikin yun kasi sobrang ganda ng produkto natin. Diba? Sa pyramid scheme naman, kahit mukha siyang multi-level marketing, ang primary focus nito ay recruitment, hindi sales. Recruit lang. Kaya nga marami ang na-scam sa Kapa. Kasi one line lang yun. Recruit ka ngayon, mag-delete ka ng recruit. 'Di ba? Kaya sobrang unsustainable yun, yung ganon. Kasi kailangan nila ituloy-tuloy yung recruitment para masustain yung kompanya. Pero don't get me wrong, yung mga pyramid scheme, may mga products din sila. Pero most of their products ay meme lang, 'di ba? Overpriced na, low quality pa. Oo, pero sa atin tingnan niyo ha, let's say sabihin na natin gold package. Meron kang bayad kang 44,800, balik mo 45 boxes. If you will going to dispose it, 45,000, balik agad ang puhunan. Sa ibang, lalo na sa mga pyramid scheme, sabihin na natin 7,000, anong bigay sa'yo? Tatlong sabon, hindi pa bumubula. O, diba? Those are not sustainable. Yun talaga ang talagang illegal or scam. So you have to know the difference of both. Though kahit sobrang liit lang yung difference shape niya kasi pareho sila binary and all, pero lagi niyong tandaan na ang MLM, ang primary focus niya or primary source of income niya is the product. Kaya si IAM Worldwide, tandaan niyo, lagi nagkakaroon ng bagong produkto na ini-endorse at minamarket. Okay? So at the same time, mga mentors, ayun, sa mga bago na nandito na, company profile. In order to prove to the majority na kinakausap mo, na legitimate yung network marketing na pinasok nyo or papasukin niya, we have to know the company profile. We have to be proud na pag-aralan ito kasi pagka maganda kasi yung pag-present natin, na nakikita kasi yung conviction at yung proud mo sa pag-present ng company profiles, kung sino yung mga president natin, sino yung mga founders natin, 'di ba? Kailan na-establish yung IAM Worldwide, bakit IAM Worldwide yung pangalan, you have to know those. Ano yung vision and mission ng kumpanya, 'di ba? Ito yung mga rason, isa ito sa mga sagot sa mga ibibigay mo dun sa mga taong ang tinitingnan is dun sa mga clients na alam na ang negosyong networking or negosyo ang gusto. Kasi syempre, hindi sila maglalagay ng malaking halaga kung hindi stable yung company. So you have to know the company profile. Second is product knowledge. Meron tayo online. Si Miss Maritoni pa nga ang nagpa-product knowledge di ba? So marami. You can search it on YouTube and you can even search it on the IAM Worldwide page. So dapat may alam tayo how to present our products, lalo pag user yung mga client natin. Kasi definitely, need natin malaman yung benefits and how to use it. Kasi ito yung mga binibenta natin sa tao So be different, mga mentors. Be different sa ibang mga networking sa labas. Diba? Labas ng IAM na nagfo-focus on hype, cheke-cheke, kotse-kotse, bahay-bahay. Kasi literally, hindi ganon yung essence ng multi-level. Even press, AM, always say
na you have to focus on products, 'di ba? Multi-level is a product driven talaga. So dapat we need to present the benefits and the goodness of our products sa katawan ng mga kliyente natin na pinipresentahan natin, 'di ba? Doon dapat natin mapabilib yung pinipresentahan mo, lalo na most of our clients are products yung concern at first, 'di ba? Kasi everything will follow eh. Once they were able to start using the products, you can stop them by wording the products to their own circle. Kasi actually ito yung sagot sa laging kadalasan na tinatanong natin, how you will turn the product user to business, 'di ba? Una sa lahat, kung product ang concern, let them satisfy the product first. At hindi mo mapipigilan yan bumili at magmarites kapag naging maganda yung product sa kanila. 'Di ba? That's the power of authenticity. 'Di ba? Iba pa rin kasi if we do believe the products. Kaya we should be the product of our own product. Baka kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung anong lasa ng barley. 'Di ba? Hindi mo pa rin ma-differentiate anong pagkakaiba ng asay sa Garcinia. 'Di ba? You have to make sure na alam mo yung produkto. Add knowledge to your business. Kasi kung hindi mo alam, kahit yung basic lang na yan, naku, paano mo ma-share? Paano mo mai-offer? Paano mo ma-maximize yung hataw mo? Kaya dahil wala kang alam sa negosyo, you will end up saying na, naku, Mens, pag sinabihan ka ng mentor mo, Mens, mag-upgrade ka, mag-pay rank ka, 'di ba? Maglabas ka ng pera, ng pang-pay rank mo, 'di ba? Sasabihin mo, parang hindi ko ata kaya yan, wala akong pera, mahirap naman pala, ayaw ko makipag-usap, hindi ko alam ang sasabihin ko. Natural, kasi hindi mo inaral, wala kang alam. So malamang ganyan talaga yung lalabas kasi hindi mo discover, hindi mo inaral, hindi mo inapply. Kaya attend ka ng trainings, nood ka sa YouTube, punta ka sa pages, magtanong ka, associate ka. Kung wala kang leader or wala kang upline kasi parang hinila ka lang din mag-join tapos nawala yung mentor mo, andito kami ngayon, no? Lagi mo naman kaming nakikita, lagi mo kaming kasama. Sino yung laging mini-mention dito? Sabihin si Tita Elvira, punta ka Tita Elvira, magtanong ka. Hindi naman yan hindi naman yan hihindi o hindi naman yan magsi-scene zone sa'yo. Magsasagot yan. Lahat ng mga tao dito sa community natin, even outside generals, even outside warrior angels, kapag tinanong mo sila, sasagot sila. Because that is actually the parang culture na in-establish ni Press at ni VP. So second is application. So dito mo kasi masusubukan kung tama ba yung natutunan mo, dito mo ma-prove kung magkakaresulta ka ba talaga, kung nag-grow ka na ba, may nakatandaan ka ba, or ano pa yung pwede mong mai-adjust. Dito kasi sa part na to, yung action mo, dito sa part ito yung action sa mga nakukuha mo sa training, 'di ba? Ito yung mga dapat mong i-apply sa training. Dito, ikaw yung may control. Kung bibilisan mo o kung after this weekly millionaire mentorings, kung hindi mo pa rin gagawin, nako, babagal ka. Maiiwanan ka ng iba na mag-apply ng mga natutunan nila, 'di ba? Marami kang kalaban dito. Oo, aside sa mga negatron sa paligid mo, ang unang kalaban mo dito, kagaya ng sa akin before, is ang puso at ang isip. So you have to control your emotion and your thoughts. Kasi kung ano yung nasa isip mo, yun din yung mararamdaman mo at yun din yung lalabas sa action mo. Kung sa isip mo hindi mo kaya, yun din ang sasabihin ng puso, oo nga, hindi mo kaya, wag na lang, last na lang yan, quit ka na. O, ano yung action mo? Quit na din. Hindi ka na nag-attend ng trainings, hindi ka na nag-attend ng Zoom. So, dapat you have to have that control of your thoughts
na pinapasok mo sa isip mo and with your emotion. Na-reject ka lang ng kamag-anak mo, ayaw mo na. Isa pa lang yun. Paano yung mag-message ka sa mama mo, ma-reject ka ulit, ayaw mo na talaga. Oo, 'di ba? So you have in this industry na pinasok mo, kapag nag-a-attend ka ng trainings lagi at inaaral mo yung negosyo, mas strengthen yung mindset mo, pati na din yung pag-control ng emotion. So, ayan, learning, no? So, may maibabahagi lang ako sa lahat ng mga leaders na may nadala na dito sa negosyo. Oo, at especially din sa mga bago, no? Ito yung mga dalawang bagay na ginawa namin nung nag-uumpisa at even until now, na ginagawa pa din namin siya. So una is yung magkaroon ka ng magandang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Napakalalim, no? Isa lang naman ang content. Oo, so the relationship natin sa ating mga leaders, ating mga hindi lang leaders natin, uplines natin, at the same time sa mga crosslines natin. So maglaan ka ng oras upang makilala ang iyong mga client, 'di ba? Makilala yung mga leaders mo, pati na din yung mga crosslines mo. Kasi you will have the same feeling nung nag-start din sila. Pero lalo na yung mga matatagal na dito sa negosyo, magbibigay na din sila ng advices paano nila ma-overcome yun. So marami kang makukuhang idea paano ma-overcome yung mga emotions mo at lalo na yung mga thoughts mo. So unawain ang kanilang pangangailangan mo, especially kung leader ka na, no? Unawain mo yung pangangailangan nila, isa din ito sa dapat mong pag-aralan kasi kung wala kang hindi ka nag-aral ng mga compensation plan natin, paano mo mabibigay yung suporta mo or yung tulong na kailangan nila kung wala kang alam, 'di ba? Let's say for example si mentor Russell o nagpo-problema ngayon, 'di ba? Paano mo mabibigyan siya ng suporta na kailangan niyang ipagpatuloy yung 2 days na paghataw para ma-hit yung sapphire kasi konting-konti na lang. If you were not able to have that experience at learnings din sa sarili mong journey, 'di ba? So you have to give understanding dun sa mga leaders mo at pati na din sa mga clients mo. Kung for example, nagtatanong about sa products, 'di ba? Ano yung produkto? Ano ba yung meron sa produkto natin na makakatulong sa kanya? Paano mo maibibigay yung sagot kung hindi ka nagle-learn, 'di ba? So you have to make that communication clear to them at the same time before you give your conversations or any other messages, syempre dapat may alam ka. 'Di ba? Kaya nga una yung learning bago ito 'di ba? Tapos ayan, so pangatlo, maging consistent. Ayan, ito mga activities na to, no, magkaroon ng set of activities yan upang makabuo. Ayan, ang sistema na yung susundan. Ay, sorry, meron pa pala ako. Ayan, maging tunay at tapat sa yung pakikipag-ugnayan sa inyong mga leaders. Okay, we truly understand that on this part of relationship, magkakaroon talaga ng a conflict of opinions. Oo, kasi sa relationship, different yung personalities natin. For a while. Ayan, different yung personalities natin. So when we give opinions, iba din yung dating sa kanila. Iba yung perception sa kanila. Iba din yung pang-unawa nila. So you have to make sure that in times of conflicts, you have to be that bigger person. Oo, kung ikaw kung alam mo na nagkaroon ka ng mali or mali yung pagkabagsak mo ng salita mo and all, it's actually strength or it's powerful to say sorry, to admit, 'di ba? And if ever hindi man dumating yung acceptance nung sa other end, then you have to be bigger person to wait. Okay? Kasi there's a time of forgiveness, there's a time of healing, and there's a time of everything. So, dahil ikaw yung mentor, ikaw yung leader, ikaw yung magkaroon ng pag-uunawa. Malaki yung pag-uunawa. Pero kasi, kung hindi ka nag-a-attend ng mga trainings, again, babalik ako sa learning,
pag hindi ka nag-attend ng trainings at hindi ka nag-acquire ng learning, paano mo ito ma-handle, most likely, talagang kasama ka doon, magra-run ka din, baka magpo-post ka pa din sa Facebook, no? Oo, ganun yung mangyayari kasi hindi mo alam kung ano yung pag-handle mo or pag-manage doon sa mga leaders mo, 'di ba? At the last thing dito sa application is maging consistent. Ayan. Makakatulong ito no upang makabuo ng sistema. Ito yung sagot sa mga may trabaho, part-time na ginagawa ang negosyo. Unang-una, you have to set an activities. You have to set an activities yung kaya mo lang gawin. Unang-una yung send ng mga messages sa mga kilala mo, pag-follow up, magsagot ng mga inquiries sa pagpo-post sa social media. Laging sinasabi ni Mentor Ryan kahapon, you have to post. Mentor Nika also said na mag-post kayo sa Facebook every time matapos tayo ng training. 'Di ba? Kasi activities mo to. 'Di ba? So if you are gonna do it consistently, susundin mo ito araw-araw, makakagawa ka ng sistema na even meron kang trabaho, nakaka-create ka ng habit na, uy, teka lang, wala akong post ngayon. Uy, mayroon pala akong isang box na nabenta, ipo-post ko. Uy, may bagong release na statement si Miss Maritoni, ipo-post ko muna. So, nagkakaroon ka ng awareness dahil consistent mong ginagawa yung mga activities na gusto mong gawin. So, you have to do this, mga mentor. This is one way of the application. So, ito lang din po yung mga ginagawa natin before. And last but not the least, the Yes Mentor. Okay? O, yan. Mga mentors, eto na. Last na tayo. Ayan. So, Yes Mentor. Importante ba magkaroon ng mentor type 1? Sige nga. Habang umiinom ako ng water, type 1. Ayan. Kasi kapag hindi, screenshot ng mentor nyo. Screenshot ng mentor nyo. Ay, kung hindi. Ayan. Alam nyo, mentors, thank you so much for the response, no? Ayan, so, sobra importante ang pagkakaroon ng mentor kasi instead na ikaw yung nagde-discover, ayan, di ba yung mga iba, ayaw na mag-discover, sabi ni Mentor Sheila, mag-discover na, hindi ko na kaya. Kung ayaw nyo yun, i-leverage nyo. Oh, ask your mentor. Then, kung anong sinabi ni mentor, yes, mentor. Oh, balik din kayo ulit sa learning, no? And paulit-ulit lang yan na cycle. Oo. So, instead na ikaw na yung magdi-discover or gagawa, may magtuturo na sa'yo. Mag-guide sa'yo sa mga tamang gagawin o paraan para mapabilis yung angat mo dito sa negosyo. Alam mo ba na isa sa signs na papunta ka na sa success mo ay kung ikaw ay may mentor? Sige nga, kung type kayo agree, type I am. Sige nga, kung agree kayo, kung hindi nyo ba naintindihan yung sabi ko, diba? Alam mo ba na isa sa signs na yan na papunta ka na sa success mo kung ikaw ay may mentor, o, diba? I am. So, yan. Alam mo kung bakit? Kasi si mentor talaga ang tatapik sa'yo. Si mentor yung mag-guide sa'yo at yung mentor mo, yan ang taong gusto mo na maging ikaw. May mentor ka, tapos ikaw alam mo yung may mentor ka na, tapos ikaw willing kang makinig at willing mong gawin yung sinasabi niya, nako, wala na. Tapos na yung success mo. Ganun lang kadali. Meron kang mentor, tapos ikaw willing ka na gawin yung mga sinasabi niya, nako, sigurado, bukas diamond ka na. O, diba? Sinong gusto ng story? Sige nga, 1. May time pa ba ako? 10:57 pa, no? 10:15 ako pumasok. Kala nyo. Ayan. So, may story ako, mentors. It's a story of a computer technician na kagaya ko. Char. Pinasok talaga, no? Computer technician at si Mentor Nika. Si Mentor Nika kasama ko. Ayan. One time, si Mentor Nika, nasira yung computer niya. So, dinala niya yung computer niya sa computer technician. Ako yon. So, ang ginawa ng technician ng paglapag sa computer, paglapag ni Mentor Nika ng computer, tiningnan ko lang, sabi ko,
Inangguluhan ko lang. Tapos, ang ginawa ko, hinampas ko. Ganun, hinampas. Ganun siya. Tapos, sinampas ko na sobrang lakas. Kahit si Mentor Nika, laki ng computer. Ayan, so, hinampas ko ng sobrang lakas. Tapos, nagtaka si Mentor Nika, wow, gumana agad yung computer. 'Di ba? Parang bago pa, ang bilis. Tinapas ko lang. So sabi ni Mentor Nika, magkano yung babayad ko sa'yo, Mentor Sheila? Sabi ko, 1,000 pesos lang. Sabi ni Mentor Nika, hala, ba't naman napakamahal naman yan, mother? Hinampas mo lang naman yung computer ko. Sige nga, bigyan mo nga ako ng breakdown, sabi ni Mentor Nika. Sabi ko sa kanya, sige, i-breakdown ko para sa'yo. Yung piso, sa paghampas ko ng computer mo. Yung 999, syempre, yung kaalaman ko kung saan dapat i-hit yung hit ang computer para gumana. Oh, 'di ba? So anong lesson ng story? Wala lang, sinabi ko lang para lang mag-smile si Mentor Nika. Ayun, may mga private message pa siya. 'di ba? So ang lesson ng story, alam niyo sa buhay natin, hindi talaga lahat alam natin. So it is very important for us to seek or ask guidance from the experts or yung mga nauna na sa journey mo or sa nauna na sa field na ginagalawan mo. Someone we look up or to someone who is experienced and skilled and someone who is walk his talk. Diba? Kaya having a mentor can really give impact to our lives and it can change our way of thinking. Diba? To our decisions and even to our future. Kaya sobrang mag-grateful ka kung may mga mentors ka na nangungumusta sa'yo, diba, nangungulit sa'yo, at kahit paano di naman nagsasalita, pag isang message mo lang, sasagutin ka na din agad. So be grateful for those people na nandyan sa inyo. O, diba? So, again, to make my training, to wrap up, it's lay. Ito lang yung tatlong bagay na ginagawa natin ulit-ulit dito sa ginegosyo. It's lay. Learning, apply, and yes, mentor. So during the application mo, meron kang hindi naintindihan, tawag ka kay mentor. Si mentor magpapa-explain, mag-explain sa'yo kung paano at bakit. Then balik sa learning. Ganun lang, paulit-ulit lang yan. It's a cycle. And always remember generals, kasi halas naman nandito is generals, no? Our goal is to make an income while making an impact. Dito sa ginagalawan natin sa negosyo, syempre, stupid na naman din tayo kung sasabihin natin, wala, ginagawa ko lang to kasi happy-happy lang ako. Syempre, ginagawa natin to dahil gusto din natin naman kumita. Diba? Nandito tayo kasi gusto din natin kumita. Pero, ang kagandahan dito, sa network marketing is we were able to create or able to make an income while also making an impact to people na dinala natin dito sa negosyo. It reflects to a desire to not only achieve financial success, no? Kasi sa networking, napaka-easy kumita. Tama yun, totoo yun. Sa una lang mahirap, pero once you were able to beat your last result, tuloy-tuloy na yan siya. Magbenta ka lang, may kikitain ka na, di ba? That sort is already a kita, di ba? But to contribute something to someone is a great reward. Nakakataba sa puso na makita ng mga leaders mo na gumagaling dahil sa products, di ba? Nagti-thank you dahil kahit papano gumaganda yung pakiramdam nila, nagiging grateful kasi unti-unti nilang natitikman o nakukuha yung mga bagay na hindi naman nila sukat akalain matikman nila or mabibili nila, 'di ba? Yung mga messages na nag-i-inform sa iyo na they hit already another goals, that was really heartwarming, 'di ba? Sa iyo being a mentor or being someone na may dinala sa negosyo at nag-prosper. At isa pa yung makita mo sila, no? Isa sa mga bagay na sobrang grateful kami ni Mentor Ryan kung bakit nandito kami sa network marketing ay isa yung bagay na makita mo sila na they also make an impact sa mga nadala nila sa negosyo. Ang sarap marinig that they are grateful to Mentor Nika, to Mentor Naomi, Mentor Jonathan,
Mentorlin and to all our course, no? Yung mga tao na kasama lang namin before, na iilan na mga tao na kasama lang namin, kami lang din yung nagbabaliwan, kami lang din yung nag-uumpisa. Hindi din namin alam kung paano gagawin, pero nakinig sila sa amin. O, di ba? Sabi ko, ay kumiyak. Paano kumiyak? Sabi. Di ba? So, we see them grow and everything, they hit a goal. Ganun din si Mentor Nika. Let's say, for example, yun yung nararamdaman namin ngayon, ay nararamdaman din ng mga mentors natin. Like Mentor Nika, kay Mentor Raylan. Ba't ako kumiyak? Hindi naman ako yun, Char. Like kay Mentor Nika, to Mentor Raylan, nakikita niya ngayon na kumikita siya. Kumikita si Mentor Raylan. Di ba? It's a heartwarming feeling na sinasabihan ni Mentor Raylan, si Mentor Nika na, thank you, Ate Nika, kasi oh my God, may sipon. Ayan, thank you, Ate Nika, kasi hindi mo ko sinukuha, nandito ako. Ngayon, libre na kita ng samgyup. O, di ba? Sarap kaya nun. Teka lang. Teka lang, baka ma-issue tayo. Ayan. So, ayan. Kasi, alam mo, masarap makita namin ni Mentor Ryan na even our core leaders are experiencing yung mga pina-experience nila sa amin. Kasi, it boils down na kahit papano, even we're imperfect, kami ni Mentor Ryan, may mga flaws kami, may mga bagay kami na hindi nagkakaintindihan before we started. We actually saw them flourishing and make their own empire. So parang nangyayari, na-feel namin, ay, tama pala yung pagpapalaki din namin. Parang nanay sa mga anak na tama pala yung pagpapalaki namin. Kahit nagkakaroon kami ng clash minsan, may kulang kami, kulang kami na hindi nagawa sa kanila o hindi na i-provide sa kanila. Minsan wala kaming time sa kanila because we do have our own struggles also. Pero they are flourishing. Mentor Naomi is now Diamond. Diba? Marami silang warrior angels perhaps are having their own rank ups every month. Doon nakikita namin ni Mentor Ryan na though may mga times na wala kami, hindi namin nakaka-provide ng time sa kanila, but they are growing on their own. So, ayun lang. So, sabi ko, hindi ako iiyak, pero umiyak ako. Mentor na yun, nagmana ka talaga sa akin. And then we are, ayan no. So, pero actually, seeing you continuously grow and hitting rank ups, teka lang, ilabas ko lang to. Ayan, so again, seeing you continuously grow and hitting rank ups every month, para na din kaming sinasabihan na, look, Kuya Ryan, Ate Sheila, tama yung pagduduplicate mo sa amin. And that, we are continuously praying na mas marami pa kayo ma-accommodate, ma-serve, at ma-duplicate na maging katulad nyo. So with that, mga mentors, dahil din sa tatlong bagay na yon na ginagawa din namin ng paulit-ulit, even until now, we are doing it. Ito yung mga results for the past 2 months. 2 months na lang para mas mabilis tayo. So for the past 2 months, kapag ginagawa mo yung negosyo kasi, at kapag na-learn mo na, ay, may mga uni-level pala, para saan yun? At kapag na-apply mo yun, ginagawa mo yung sistema, hinahataw mo, makikita mo yung mga end results. So ito yung mga end results namin. This is August. So this is August. So kumita tayo dyan sa USC, Unilevel Leadership. Ito yung, para lang sa kaalaman ng lahat, no, yung residual, yan yung sales match. Para siyang sales match ng package. Dito naman,
sales match ng produkto. Pag nag-accumulate ang product sa left ng 1,000 product unilevel points, teka lang. Tapos nag-accumulate ang product na 1,000 sa right naman na product points na binibili ng mga leaders mo pababa, magbabangga yan, 1,000, 1,000, 2,000 yan pesos, angat yan siya sa inyo. So, yan yung residual. Ang Unilevel Leadership Commission naman is para ito sa mga nag-sapphire pataas. Okay? Para itong check match. Okay? Check match naman to sa product points, sa products. Kung meron tayong check match commission sa package, meron tayong ULC para sa check match naman ng produkto. So meaning, sa ULC, tama ba ako? Tama. Unilevel Commission, Unilevel Leadership Commission. Ito, kapag, for example, si Mentor Nika, malaki na grupo niya, so naka-earn siya ng residual na 18,000, meron akong percentage doon. So yun yung ULC. Okay? So ito, given lang sa mga sapphire pataas. Ang Unilevel Sales Commission, ito naman yung 5 pesos per product na pumapasok sa inyo. 1% ng produkto na binibili mo at binibili ng buong team mo. So I hope may natutunan kayo sa Unilevel, okay? Kasi maraming nagtatanong, paano kumuha niyan? Paano nakakakuha niyan? Bakit maraming ganyan? Oo, yun na yung differentiate ng tatlo. Okay? So, next is August income natin, that is around 122,000. This is because of the building na. 'Di ba? Meron tayong dalawang ways to earn, yung build up by pag-sell out ng products at pag-build ng team. So make sure, mentor, sanabi sa inyo ni Mentor Ryan kahapon, yes, it's very okay, it's very fine na magsa-start kayo pag nag-start kayo magbenta ng produkto. Yes, starting yan. Diyan kasi tayo kumukuha din ng panggalaw. Tama yon. But if you really wanted to have a passive income, second option, building a team. Hindi lang kasi yung pagdadirect ng pagdadirect, hindi, para lang din kayo nagsisales nun eh. Para lang din kayo nagbebenta. In package nga lang. Mas mataas pa nga ang kikitain nyo kapag nagbenta kayo ng products kaysa sa package. Tama? Pero mas mataas ang pagdadirect pagpe-pay in or pagdadirect ng package if you were able to build relationship and continuous activities with your leaders na dinala sa negosyo. Isa kami sa testimony na resulta ng pagbibuild ng team ng left at saka right. So here we do have our August income 122 plus ito mentors, hindi pa inad itong ULC at USC. Yung residual kasi kasama na yan siya sa counting every weekly sales. Yung ULC at USC hindi pa kasama. So kung kapag i-plus tong 73 at 30 to the 122, nasa 216,000 yung kinita natin noong August 2023. So that's how parang malaki ang kinita kapag malaki talagang kikitain mo if you build a team. Kaya don't satisfy on selling products or just direct lang, no? For focus lang sa bonus. Maganda yon, yes, pero if you really wanted to have a passive income, then build your organization correctly. So September, as of now, nakakuha kami ng screenshot for the September 2023. As of now, as of today, 109,000. Hindi pa kasama dyan yung ULC at saka USC. So, yan po yung isa sa mga resulta pag nagbi-build ka ng team, kapag income. Ngayon naman, if ever, ito yung sinasabi ko, if you wanted to hit your first million or if you wanted to hit your high income, be part of the elites executive empire. Ito yung mga elites executive ng Warrior Angels. Tingnan nyo, talagang sa kagustuhan ni Mentor Nika na mapasama lahat. Talagang siniksik na lahat, no, para maibigay sa inyo na
yan yung itsura nyo. Ayan. Sa susunod yan, magiging ganito yan. Liliit na kayo. This is the General Elites Executive. Kaya I encourage everyone to reheat or to beat your last stone. Okay? Last rank up. Kasi magiging ganito naman kayo in the future. Oo. So nagiging maliit na tayo. At wag nyo nang hintayin na hindi na makasama ang inyong mukha sa upper team natin, upper mother team natin. O dito, 'di ba? Number na lang kayo. 'Di ba? Number na lang kayo. Wala na kayo dito kaya gigil na gigil kami ni Mentor Ryan na mapasama at mapabilang dito. Kasi dumadami na din ang emerald. The last time we count emerald 16. 'Di ba? So dadami ang emerald, so most likely dumadami yung diamond. So kaya ngayon pa lang hatawin mo na yung negosyo, aim for rank up kasi kapag nag-aim ka ng rank up every month, hindi naman sa amin yon, sa inyo yon. Malaki pa rin yung income nyo doon. Oo. At magkakaroon kayo ng team doon. Ang sagot ninyo sa paano magkaroon ng team rank up, paano magkaroon ng malaking income rank up, paano magkaroon ng first million rank up, paano magka-resulta, 'di ba? Paano magkaroon ng sunod-sunod na million rank up. Kahit ikaw mismo, reheat rank up or beat your last rank up. Paano magkaroon ng kotse? Rank up. Kasi paano ka magbabayad ng kotse mo? 'Di ba? Or paano mo mahihit yung free car incentive ni IAM kung wala kang team? So, again, balik ulit. Paano magkakaroon ng team? Rank up. Okay? And alam ko mga mentors na hindi madali yung industriya ng network marketing. Kagaya din siya ng employment, no, na hindi naman din madali. Pero ang pagkakaiba, sobrang laki. Kasi dito sa network marketing, malaki yung naghihintay na reward. Kapag siseryosuhin mo ito, tulad ng pagtatayo mo ng malaking negosyo, 'di ba? Na alam mong mag-generate ng malaking kita. IAM Worldwide is not giving you just opportunity to earn. IAM Worldwide is giving you prosperity. They are actually giving you prosperity to financial and time freedom. So, since nandito na tayo ngayon, nandito ka na ngayon, nakita mo na yung mga resulta ng mga top na mga mentors nyo na nandito, wag na kayo tumingin sa mataas kasi talagang mataas na yon. Dito na tayo. Magtayo-tayo lang. 'Di ba? Nakikita niyo na nag-i-income si Mentor Elvira, 'di ba? Tita Marie Chris, Kuya Edward, at Ate Annalyn, Mentor Nika, kami. 'Di ba kami yung pinaka-closest ninyo? Kung nakaya namin, kaya niyo din. So with that, thank you so much, Warrior Angels and to all generals for giving time. Ayan, thank you so much. And pasensya na sa mute at sa stop video ko, no? Ayan, may mga kuan lang tayo, kailangang ilabas. Ayan, thank you so much. Ayan, grabe, sobrang daming learnings po, mentors, no? Okay lang ba mga mentors, pasalamatan po natin yung ating speaker for the day, no? Ating Mother General, Mentor Sheila. Ayan, pasabi naman mga mentors, thank you po, Mentor Sheila. Ayan, grabe, sobrang daming learnings. Grabe, 3 letter lang, no? Ano ulit yun? Yung LAY, di ba mga mentors, no? Ayan, sige, pasalamatan po na natin ating speaker for today, no? Ayan. So maraming salamat po, Mentor Sheila. And ayan, so syempre hindi ko naman din papasin na yung 61 participants natin is mag-alisan pa, no? Picture muna tayo, mentors. And Kayo po muna ni Mother. Design mentors. Design mentor natin. Smile. 1, 2, 3. Oops, wala mo na mag-message mentors. Dapat po. 1, 2, 3. Gallery view mentors. Open na kami mga kaya. Yung mga ayaw mag-million Sure. Design mentors. Dalawang slide po tayo. Design lang. 1, 2, 3. Next slide.
Okay. Design 1, 2, 3, smile. Smile na mga payaman. Yan. Back to you, Mentor Russell. Ayan. Thank you po, Mentor Nika. Ayan. So, grabe. Sobrang daming naka-open cam, no? Ayan, no? Nag-off cam na agad. Magka-picture. Ayan, no? Paki-screenshot po yan kung kaninong mga leaders po yan, no? So, grabe mga mentors. Sobrang daming learnings, no? And syempre doon mga mentors, ang lagi nating tanong sa sarili natin, bakit kailangan mag-yes mentor? Ayan. So dapat nag-yes mentor tayo kasi di naman tayo i-guide ng mentor natin papunta sa masama. 'Di ba? Kaya tayo tinuturuan ng mentor natin para tayo ay mag-grow, syempre kumita din at makatulong din sa ibang tao. Ayan. So sige mga mentor, sino po yung may mga tanong? Ayan, sa mga may mga tanong po, maganda makapag-ask po tayo sa ating napakalupit po na speaker for today, no? Sige, tingnan natin kung sino may mga tanong, mga mentors. Kasi pag, ayan, lalo sa mga may mga mahihiyain po dyan, no, na may tanong sila, maganda matanong nyo na mga mentors, no, syempre makilala din namin kayo. Ayan, lalo yung mga S, sabi ng Mentor Nika, no? Mother Warrior Angels natin, no? Ayan, sige, tawag na lang tayo. Ayan, tawag na lang tayo, no? Okay lang po ba tawagin ko si Mama Wilma po? Amazing morning po, Mother Wilma. Amazing morning, everyone. Thank you, Mother May, sa napakadaming learnings, no? Talagang pinuin talaga no na ano dahil isa rin tayo mahiyain, no? Pero ngayon makapal na rin ang mukha, no? Dahil nga dito sa ano po natin kasasalin ng training, dito po tayo natututo talaga. So yung ano ko lang po talaga doon no sa ano ni Mother Sheila dahil sa mga struggles na ano natin, no? Dahil hindi po talaga natin maiwasan ang struggles dito. So siyempre may mga negative, no? Lalo na dito dito sa akin ngayon talaga maraming negative. Pero hindi po ako nagpapadala doon sa mga negative na yan kasi kung magpapadala po talaga ako sa negative, wala po mangyayari sa akin. Although, ang nasa puso ko po talaga is gusto ko po ma-share yung products natin. So, actually hindi yung tanong, no? Kumbaga sinishare ko lang po. sinishare ko lang po yung ano kung ano yung naranasan ni Mother May, no? Mother Sheila sa ano natin dito sa negosyo natin. So, yun lang po, inano ko lang po, kumbaga sinishare ko lang po talaga yung kung gaano kaganda po talaga sa negosyo natin na nandito na tayo. Napaka-bless po natin na nandito tayo sa negosyo nito dahil sa ibang ano po, sa ibang company, wala pong ganito. Wala pong hindi, kumbaga hindi ka po tinutulungan, hinahayaan ka na matuto sa sarili mo kung paano mo gawin yung negosyo mo. Diba? Pero dito, nagtutulungan po dito. At siyempre, kahit nasa mataas na, tinan mo, sila Mother Sheila, nasa mataas na, sila Mother Nika, nasa mataas na, pero binababaan pa rin nila tayo, tinutulungan pa rin nila tayo. Dahil alam nila, kailangan pa rin nila yung guidance natin. I mean, guidance nila, di ba? So, yun lang po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, no, na tumutulong pa rin. Kahit nakukulitan na sa akin, kinukumusta sila. So, maraming salamat sa inyo po sa walang sawa na pagtulong sa amin at nandiyan kayo palagi. Masangan ako lang po, walang susuko, laban lang po, 'di ba? Kahit may mga struggles, sige lang po, wag po tayo magpadala doon sa mga negative, no? Push na lang natin yung mga sarili natin. So, yun lang po, Mother Sheila, hindi na po ako mag-aasa. Thank you so much po. Thank you po, Mama Wilms. Thank you so much. Thank you, Mother Wilma. Ayan, no? Sinabi na din si Tita Elvira, no? Siyempre, isang takeaways ko din sa sinabi ni Mother Wilma. Sabi nga din ng ating Mother Bless, Mentor Shirley May Simbula, okay nang mahirapan ng 5 taon, wag lang habang buhay. Di ba? So, lahat naman mentors, mayroong struggles, rejections, may negativity, is talagang kasama po sa buhay natin yan kahit wala po tayo kay IM, no? Yung mga kasalubong mo nga lang sa
labas eh. Ang ganda-ganda ng mood mo tapos siya bad mood. 'Di ba? Mapapatanong ka na bakit ganun yung tao na yun. So sa lahat naman mentors meron. So ano pang gugustuhin natin? Mahirapan tayo ng sobrang laking taon or 5 taon lang? Imagine nyo, no, mahaba pa nga po yung 5 taon na yung kay IM. Kasi imagine nyo na, no, mother conquerors natin, no? Imagine nyo yung resultang nakuha wala pang 5 taon. 'Di ba? So kung kaya niya, mas kaya natin, 'di ba? So ayun mentors, laban tayo, 'di ba? Alalahanin din natin kung paano tayo nakuha kay IM, kung paano nakatulong yung product sa atin, kung gaano kaganda environment kasi wala na tayong makikita nito sa labas. Ayan, 'di ba? So dahil nakapin na rin si Tita Elvira, si Tita Elvira na po ang next. Amazing morning po, Tita Elvira. Hello, mentors. Thank you. Mentor May, nasanay akong Mentor May, no? Mentor May, thank you talaga sa sa training natin. Talagang nafa-fire up na naman yung yung mga nakikinig. At saka Mentor May, thank you sa tulong na talagang ang bilis mong lapitan. Talagang 100% na patunayan ko 'yan. Kasi anytime matatawagan ka. But Mentor May, ito pala yung question ko, no? Talagang question eh. Kasi Mentor May, nakita ko nga na nasabi mo na yung nung una supportive ka and then later on negative ka, which is sa karamihan parang gano'n. Tapos ang sabi mo, nawo-worry ka dahil baka kung ano yung mangyari sa kay Mentor Ryan or anything lang But Mentor May, yung aside from doon sa sa income na nakita mo na talagang may promise talaga yung IAM sa atin, yung company ng IAM. Ano pa yung reason na talagang parang 100% talaga na talagang bumalik ka sa tiwala dito sa sa kay IAM at dito sa ginagawa nating negosyo? Ayun, so Yun, ayan, thank you so much, Tita Elvira. Ayan, no, so apart from pangungulit ng asawa ko at hindi ako tinigilan, na even hindi ako magkakaila because at this very moment pa din, meron pa din akong question mark that if it is still for me and all. Every time na magkakaroon ng struggle, may mga moments pa rin, even mga top mentors, ganun din. Even na kumikita na sila, isa lang talaga yung pinanghawakan ko na naging sold out na din ako. It's yung ako na din mismo na sinurrender ko na kasi yung, parang give up ko na kasi yung before ko. Yung parang, tawag nun sa battlefield, parang yung ship na sinunog mo yan yung ship mo, there's no turning back. Yung parang wala ka ng fallback. At alam mo, Tita Elvira, during the times this year na nagkaroon ako ng struggle, there's also one thing that crossed my mind din na pwede naman ako magtrabaho. Pero alam mo yun, nahanap ko na, hindi ko na makita yung sarili ko to be on the employment world na ginagawa ko si IAM. Kasi hinahanap ko yung time freedom na kahit papano, I was able to do the inquiry, I was able to share the products, I was able to, alam mo yun, kasi when you cope up with learnings tita, nagkaroon ka na ng idea kung gaano kalaki yung kikitain mo if you will going to continue. Sabi nga ni Tita Wilma kanina, struggles lang yun eh. Lahat naman tayo, even sila press, mayroon ding struggles yan. Hindi lang natin alam. Pero they are trying to overcome it. Tayo pa ba, na hila pa tayo dun sa estado na yon, magpapatalo tayo sa mga negatron within us. Diba? You already have that equipped and you have already that, parang meron ka ng idea kung gaano nakalaki yung kayang ibigay sa'yo ng negosyo eh. Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba masusuko na alam mo, nakaka 6 figures ka na? It's just that matter na may mga struggles ka lang na hindi mo mapanghawakan dapat. Pero ito lang, it boils down pa rin dun sa sold out ako, dun sa nakita kong opportunity.
na mas malaki yung maibibigay sa akin. Kasi meron naman Tita Elvira na nagbigay sa akin ngayon na ng opportunity sa labas eh. They are offering me outside work, they're offering me side hustles and all, pero hindi ko na talaga siya makikita yung sarili ko na magkaroon ako ng boss at tuturuan ako at sasabihan nila ako ng ganito, ganyan. So, nagpapasalamat ako sa kinulit ako ni Mentor Ryan, pero isa sa punto, aside from that, is yung wala na akong babalikan mindset. Diba? Wala na akong babalikan mindset. Wala nang papantay dun sa last na sinunog ko na opportunity. At ito na yung pinakamagandang opportunity apart dun sa sinunog ko na opportunity. At kahit anong merong pasok na opportunity sa akin, nagkakaroon na ako ng difference. May differentiation na paano kung pag pumasok ako dito, paano yung lola ko? Hindi ko siya mababantayan. Wala akong time. Kung wala akong time ngayon na kahit magkasama kami, mas lalong wala akong magiging time sa kanya pag nasa labas ako, nagtatrabaho. So isa yun sa mga dahilan kung bakit nananatili ako sa negosyo na kahit there are times na nasa struggle ako, pero kumakapit ako dun sa nakikita ni Mentor Ryan at dun sa nakikita ko din na future namin pag tinuloy-tuloy namin sa negosyo. Madali lang yung araw eh. Mabilis lang yung panahon. Kung ano man yung struggle namin ngayon, mabilis lang yun. Mapapagdaanan din namin siya. At babalik din kami on the normal state. Ganun siya. Thank you, Mens. Talagang ang galing talaga, no? Talagang tama nga ako nga kung minsan parang ganun nga rin ang iniisip ko na tama nang nakilala ko si Barley, hindi na nga ako nagkuha ng trabaho. Much more pa ngayon na talagang ini-enjoy ko na yung process ng pag-sharing at ini-enjoy ko na rin yung marami na akong nakakasama, kaya parang hindi ko na rin nakita yung sarili ko na magpupunta sa trabaho na magkaroon ako ng boss. Tama. Thank you, Mens. Tama po, Tita. Kasi dumating na tayo dito sa stage na parang iba na yung struggles natin compared dun sa dati nating struggles na nabalikan natin, na-overcome natin, nagkaroon tayo ng resulta na alam naman natin na if we were going to make hataw or gagawin natin doble yung paghataw natin, babalik tayo ulit sa state natin, sa condition natin, sa straight path natin. So, ganun lang siya. Kasi ang nangyayari na sa atin ngayon, meron na tayong idea na hindi malayo na ako eh. At mas malayo pa yung mararating. Mas malayo pa yung mararating ko if I'll continue. So, yun yes. Yun. Thank you, Mens. Thank you po. Thank you po, Tita Elvira. Ayan, no, sabi nga ng mga mentors, no, dapat alam natin kung saan tayo patungo. Ayun. Baka di natin alam mga mentors, no? Kaya maganda talaga kumukonek tayo sa mga mentors natin, no? Para matulungan nila tayo ano ba talaga dapat mindset. And ngayon, syempre, tawag tayo sa mga naka-off cam. Ayan. Medyo kinakabahan na sila. Baka nagbihis na, baka nakahubad pa din yan. So sige, okay lang po ba kay Mentor Ricky and Mentor Raylan po? And amazing morning po, Mentor Ricky. Andyan po ba kayo, Mens? And hello, amazing morning, Mens. Ayan po. Ayan, sige, Mens, baka may question po kayo or takeaways po sa ating training po ngayon. Ayan, nahihiya yung katabi ko dito. Sabi niya sa akin, ikaw na lang mag-ask ng question. Nahihiya. Inabot sa akin. Complicate na si Mentor Raylan, no? So ako na lang daw yung So actually, ayun, thank you so much po, Mother, no? Sa sobrang ganda ng training nyo. Super daming learnings na po ulit na matututunan. At the same time, thank you po. Ayan, sa pag-guide sa amin as nag-start po talaga until now, no? Thank you so much po. Ayan, super bite nyo po. Actually, wala naman akong question, no? Nabanggit na naman talaga lahat, no? Talagang, ayun, kinig lang din talaga tayo sa mga mentors. Ayun, kasama na dun yung hindi pagkakaintindihan. Kasama siya sa part ng negosyong ginagawa natin, lalong-lalo na kapag sa mga mentor,
sa mga leaders, no, talagang, ayun, kasama siya sa part natin. Ayun, wala naman akong question, Mentor Russell. Wala din akong, ayun, at nagpapasalamat talaga ako sa life ni Mentor Sheila, Mentor Nika, Mentor Ryan, Mentor Darrell, no? Sa lahat ng mga nag-guide sa akin until now na nag-guide pa rin sa akin. So wala naman akong take away, mentors. So, wala din po akong ask na question, Mentor Russell. So itong katabi ko nahiya kasi. Ayan, thank you so much, Mentor Russell. And thank you, Mentor Raylan. Excited po kami na dalawa na kayong mag-aagawan sa cellphone, no? Ayan. So next po natin, natatawagin po, no, na naka-off cam. Baka siguro last question na po ito kung ano siya, kung available po. Okay lang po ba kay Mentor Nora Alonso? Ayan, pin na po bigla, ano? Amazing morning po, Mentor Nora. Amazing Baka po morning. may question kayo or take away po. Ayan. Hello, amazing morning. Ayan po, thank you po, Mother Mentor Sheila. Thanks for sa sharing ang binagsak mong wisdom natin ngayon. Manabig akong natutunan. Yun lang po. Ano ko naman lahat yung mga sinabi mo kung paano yung ang gusto ko yung in-screenshots ko po nga yung sandali. Saan na po? Kasi habang nagsalita ka, talagang yung bumuo ka ng magandang pakikipag-ugnayan sa ibang tao at saka yung networking marketing. Yun ang gusto kong sa'yo. So baka one of these days, may message po kita at gusto ko pang malaman kung ano po ang mga pwede mong i-share po sa amin. Yun lang po, wala po naman akong question. Thank you Salamat so much. po. Thank you, ate. Congratulations po. Our new Thank you po, Mentor Nora. And grabe. Si Mentor Johnny Lee or si Mentor Mark nag-hands. Sige. Thank you po kay Mentor Nora. Talaga may take down notes po, no? Ayan, congratulations po. And last question po or takeaways po, okay na po ba kay Mentor Mark? Idanan po. And amazing morning po, Mens. Nakakatuwa si Mentor Mark noon, talagang kasama si Mark Leet. Gusto ko lang kasi samantalahin yung pagkakataon na to na nagsasalita yung ating mother team, no? Gusto ko kasi makakuha ng advice sa kanya kasi actually wala naman akong tanong kasi lahat naman talaga is nasagot niya. Talagang solid talaga, punong-puno ng learnings. So napakaganda pa ng journey, no? So ang aking question po kasi, mother, kasi gusto kong manggaling sa'yo dahil sa team namin ngayon is maraming newbie. So mga bago, di ba? So ang magiging, hingi lang po ako ng ini-advise na mai-advise niyo sa mga bago natin dito kung ano yung pwede niyong i-advise para magtuloy-tuloy po sila na gawin yung negosyo. Para hindi nila pangsawaan, tapos diba, talagang sipagan nila. So ano po yung magiging message niyo? Kasi kayo po, dati kayong negative, tapos siyempre, mai-share niyo rin po dito kung ano yung nakita niyo, kaya niyo tinuloy-tuloy si I Am Worldwide. So yun po, ano po yung message po? Yan, so message ko sa mga newbie, no? Kasi alam ko, kagaya nyo din ako dati, nung nag-umpisa ako, or may mga, kasi nag-negative tayo, kasi may mga bagay tayo na hindi alam. So may mga tanong sa isipan natin na dapat na i-answer or i-address yun. So dapat dapat nyo kasing itanong yun or kahit isabihin nyo yun sa mga direct mentors nyo. Kung wag na kayo mahiya kasi unang-una, kasi nagpadala na kayo ng pera sa kanila, na-process na yung mga transactions and all. So wag kayong mahiya sa any questions na nagne-negative sa inyo. Kasi most likely, kaya tayo na negative kasi may mga bagay tayong hindi alam. So may mga tanong sa isipan natin na dapat i-address. So sa lahat ng mga bago, kailangan yung magtanong. Okay? Dapat alamin niyo yung ESBI, yun yung pinakauna. Una muna is manual, protocol ng kumpanya. Pangatlo, ESBI 5-year plan. Those are the 4 main turns ng mindset natin. Maganda yun. Yun yung 4 na yun na pwedeng ibagsak sa inyo nila Mentor Mark at ni Mentor Johnny Lee, lalong-lalo na sa mga bago. Kasi sa ESBI, makikita ninyo yung difference ng employment sa business approach.
lalong-lalo na sa non-traditional na kagaya dito sa I Am Worldwide. At makikita ninyo sa 5-year plan yung ganda ng future nyo kapag ginawa at hinataw nyo dito sa I Am Worldwide. Okay? So, keep on discovering. Lagi ko sinasabi ito, lalo-lalo na sa mga bago. Kasi hindi naman tayo manghuhula eh. Mga mentors nyo, hindi po sila manghuhula. Hindi po nila alam kung anong nasa isip nyo. Hindi nila alam kung ano pang kailangan na dapat naming ibigay sa inyo. So most likely, magtanong po kayo sa amin. We are just one message away. Kung meron kayong gustong malaman, kung nahiya kayo ng Mentor Jonilyn, i-message nyo kami, i-message nyo kami ni Mentor Ryan, i-message nyo si Mentor Naomi, sila Mentor Nika, diba? Sasagot at sasagot kami. Wala na tayong hiyaan dito, mentors. We are already family. Kung meron kayong gustong malaman, itanong nyo po sa amin. Kasi kung hindi din po namin alam yan, tinatanong lang din po namin yan sa mga upper mentors. Okay, mga mentors, lalo na sa mga newbie, no? Keep discovering. Sabi nga ni Prese, discover I am. Sabi ni VP, once you join, you will stay here forever. Diba? Anong meron sa I Am Worldwide? Bakit kailangan mong i-discover at kapag nag-sold out ka, magsistay ka dito? Tanong yun. Yun yung dapat alamin mo sa mentors mo. Yan yung alamin nyo dito. Kung ayaw nyo namang magtanong kasi may mga iba dito talaga, no? O, diba? E di mag-search kayo. Diba? I-search nyo. When gusto nyo sa top 1 mismo magtanong, i-message nyo sa si top 1, si Mentor May. Sasagot yun. Diba? Tama. O yun. Diba? So, lahat pwede ninyong malaman dito. If you are going to associate yourself, unang-una, wag muna mahiya. Nandito na kayo. You are already one step to the doorstep ng I Am Worldwide, yung prosperity ni I Am Worldwide. So after that, ask. Then apply. Kung gusto mo, samahan ka pa namin para makuha mo yung goals mo. Andito pa kami, sasamahan ka namin. Kung gusto mo, sabihin mo, Mentor Sheila, pwede mo ba akong paluin? Mentor Jonilyn, pwede mo ba akong sabihan? I-alarm mo ko. Kailangan mong magbasa ng manual ngayon. Gagawin ng mentor ko yun. Pag sinabi mo. Diba? Pero kapag gagawin nyo kami manghuhula, hindi po namin 40 yun. Hindi po namin 40 yun. So, keep on communicating with us, diba? Open naman yung line namin. Hindi, as long as hindi nyo po kami binlock. Kung hindi nyo po kami binlock, malamang masasagot namin yung mga tanong nyo. And thank you so much, Mentor Mark. And thank you po, Mentor Mark, sa magandang question niyo po, no? Thank you so much And hello din po kay Baby. Mentor. Thank you so much ng marami. Sobrang daming learnings po. Sobrang natuto po lahat dito. Actually sa mga bago ng Lions Believers. So nandito po kasi sila. Gusto kong marinig nila mismo nang galing sa inyo na talagang yun yung dapat nilang gawin. So wag silang mahihiya sa amin. Diba? So kung wala silang alam, wala sila, kasi bago pa lang sila, dapat magtanong sila sa amin. So yun yung mga bagay na pwede namin maibigay sa kanila as a tulong. Diba? Tama? Yun po yung matutulong namin. Hindi na sa mga bago, no? Balik po kayo sa amin. Actually, binabati ko si Mentor ni Sephora, Mentor Jenilyn, yan, mga bago namin yan, Mentor Raul Gospe, yan. Nagsingit pa, no? Thank you. Ayan. Thank you so much, Mentor Mark. Thank you po, Mentor Mark. And syempre, bago tayo magtapos, no, gusto lang namin ibigay ito kay ating speaker for the day, Mother Sheila, no? Ito pong certificate of appreciation. Ayan. And syempre, mga mentors, wag po muna mawala. Meron po tayong announcement, no? Ayan, Warrior Angels Certificate of Appreciation to Mentor Sheila De Jesus for giving her precious time on your Warrior Angels family, for sharing your wisdom. Ayan, may nag-chant. Wisdom, and for sharing your inspiring story this 28th of September 2023. Ayan. So, ito naman mga mentors na thank you po, Mentor Sheila. Okay lang po ba pasalamatan po ulit ang ating speaker for today, no? Okay lang po ba mga mentors, mag-chat tayo sa chat box? And thank you po, Mentor Sheila. Ayan.
Thank you po. Eh, syempre, mga Thank you po, mentors, Mentor no? Sheila. Thank you, Mother. Thank you, Mentor So, yun lang Sheila. po, mga mentors. May announcement pa tayo. Chat lang Mother muna. Sheila. Mentor Mga mentors, meron po tayong announcement din bago tayo magtapos. Ayan, sige. Ano po natin, i-shared screen din po natin. Ayan, so syempre mga mentors, meron din tayong training for tomorrow po, no, 10 a.m. po ulit. So maganda ma-take note na po ito mga mentors, no. Ma-save nyo na. Ayan, 'di ba? No, para wag kayo para hindi kayo mawala, 'di ba? So ito po yung ating training tomorrow, no. Mentor Hannah Jane De Jesus. Ayan, Millionaire Mentorship. Grabe, no. So mga mentors, ito isa din sa pasasalamatan. Okay lang ba mga mentors, pasalamatan natin yung ating Warrior Angel Mother, Mentor Nika, Roquela. Okay na po, pasalamatan natin kasi grabe, no? Actually, dapat hindi na nila ginagawa to, pero dahil sa gusto nila tayong matulungan, imagine nyo, no, sobrang lulupet ng ating mga speaker, no? Si Mentor Hannah bukas, huwag kang mawawala. Ayan. So, ayan mga mentors, no? Save nyo na and i-kasi ko na rin sa team nyo. And okay lang po ba mga mentors na makapag-unmute po tayong lahat para pasalamatan po si ating speaker for today po, Mentor Sheila De Jesus. And pwede na po tayo mag-unmute, mentors, for our closing po, no? Thank you po, Mentor Sheila. Thank you po, Mentor Thank you Sheila. po, Mentor Sheila. Grabe. Mentor Russell. Thank you, Mother Thank you, Sheila. Mentor Nika. Thank you po. Thank you, Mentor Russell. Thank you po sa pag-attend, mentors. Ingat po tayo lahat. God bless po. Thank you, everyone. God bless po. Thank you po, Mentor Nika, Mentor Sheila. Thank you so much po. Thank you po, Mother Sheila. Thank you, Mentor. See you tomorrow. Thank you, Mentor Russell. Thank you po. Thank you po, mentors. Thank you, everyone.